Another day, another J First Wife story. Ubus na ang feeds ng mga manok na nasa range area, kaya nagdala kami ni J Fern ng patuka. Nag-change feeding na nga kami sa mga manok na nasa range area, kaya 2,500 Bimig Integra na ang binili namin ni J Fern, isang kaban. Magandang transition feeds ito from crumble to pellet dahil maliliit lang ang pellet nito. Hindi masyadong maninibago ang mga baby stag namin. May anti-stress technology din ito para hindi may stress ang mga manok sa change feeding. Yung tatlong kak na nakatali sa gilid ng bahay namin ay dinala na namin lahat sa cording area. Nanlulugo na nga sila kaya dito muna namin sila itatali sa cording area para makatuka din ng mga sariwang damo. Para makabawi din sila ng lakas para sa susunod na breeding season. Itong bulik namin ay ngayon lang dinala dito sa farm kaya ito'y naninibago sa mga damo. Kaya dito muna sa may damuhan ni Jayfern inilagay para makakaykay at makatuka ng mga damo. Naninibago din ang mga manok dito sa cording area dahil ngayon lang din sila nakakita ng bulik. Biglang umingay nga sa cording area nung nilagay namin sa scratch pen ang mga bagong dalang manok namin. Ganyan ang mga manok kapag may bagong salta sa kanilang lugar. Territorial kasi ang mga manok kaya sila nag-iingay. Itong mga stag na nakatali malapit sa bulik ay naninibago rin dahil ngayon lang din sila nakakita ng bulik dyan sa cording area. Hinintay nga lang kami ni Richard dumating dahil magpapatuka na rin siya ng mga manok sa range area. Kaya ayan, nakaabang na naman ang mga baby stag sa may gate ng range area. Yung iba naman ay tumalo na sa bakod at nakaliban na dito sa cording area. Pinapasok na ni Jayfern sa gate yung mga nakaliban na manok sa cording area para makatuka sila sa kabilang lote. Sumunod na nga lahat ng manok kay Richard at halos maapakan na niya kaya nung nagtakbuhan na sa patuka ng mga manok ay dali-dali nang ibinuhos ni Richard ang mga patuka nila. Magugulo na nga at makukulit na ang mga manok sa range area at madami na rin diyang mga baby stag na matatapang kaya kailangan na naming i-harvest para hindi na sila makapanakit ng ibang mga manok. Kukulangin na nga kami ng talian sa cording area kaya kailangan na naming gumawa ng iba pang mga tipi dun sa kabilang lote sa cording area. Naglagay din ng patukaan si Richard malapit dito sa kubo para yung mga pinapalo ng baby stag na matatapang ay may pupuntahan kapag hindi sila nakakatuka. Yung mga huling cockerels na dinala namin dyan at yung ibang mga pulet ang laging pinapalo ng mga matatapang na baby stag kaya nilalagyan sila ng hiwalay na patukaan. Yung mga matatapang naman na baby stag may mga tali na yun sa paa ay pinapahuli na rin ni Jayfern kay Richard para mailagay sa tangkal at para ma-hardening na rin. Nilalagay muna namin sila sa scratch pen na may katabing inahin bago namin itali sa cording area. 7 tipi na lang ang bakante sa cording area kaya kapag napuno yon ay doon naman kami magtatali sa kabilang lote sa tapat ng cording area. Pagkatapos magpatuka ni Richard sa range area ay dito naman siya sa cording area nagpatuka pero yung tatlong pupungusan na stag ay hindi na muna niya pinatuka. Tapos ng pungusan ni Jayfern yung unang stag kaya tinali na ito ni Richard sa may bitana ng kubo. Mas tumatangkad ngang tingnan ang mga stag kapag napupungusan. Unang beses na nilang naibitaw yan kaya pinungusan na ni Jayfern dahil matatapang na. Natapos na nga rin pungusan itong pangalawang stag kaya itinali na ni Richard dito sa may tipi. Tuwang-tuwa dyan si Jayfern noong ibinitaw nila dahil unang bitaw pa lang daw ay marunong na.
Mga national banded na ang mga stag na pinupungusan ngayon ni Jayfern. Nagsimula nang magpungos ng pangatlong manok si Jayfern. Gunting lang ang gamit ni Jayfern sa pagpupungos ng manok kaya mabilis ito. Yung dati naming tagapungos ay blade ang gamit pero si Jayfern ay gunting dahil mas malinis ito at safe. Natapos na nga pungusan ni Jayfern itong pangatlong stag kaya ibinalik na ulit ni Richard dun sa kanyang talian. Ayan, tinanggalan nila ng tahid. Yung dalawang broodcock na bagong dala namin ay mahahaba na ang tahid dahil medyo matagal nang hindi napuputulan ang tahid nila. Sinadya nga naming hindi putulan ang tahid niya nung nakatali sa gilid dahil baka makawala sa tali. Ngayong sa cording area na sila itatali, hindi pwedeng mahaba ang tahid dahil delikado kapag may nakawalang manok. Lagari sa bakal ang ginagamit ni Jayfer na pamputol sa mga tahid ng manok. Alas 6 na nga yan pero maliwanag pa rin. Nakahapon na yung ibang manok, yung iba naman ay nanunuka pa. May biglang humuni nga, kaya ayan yung mga manok ay sabay-sabay halos tumakbo papunta sa kubo. Nananaid pa yan ang patuka sa kabilang lote pero biglang may humuni kaya nagtakbuhan sila papunta sa kubo. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!